pupunta po kami ng center. Buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras Tawag po niya ang dito. pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, Tayame Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Continuous na lang, darling. Hindi nyo mga... Tuloy tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Bagong Pilipinas Ano bata para ka? sa bagong Pilipino. Pasikat, ha? Naghahatid aircon. ng mahahalagang balita at impormasyon baka mainitan yung mga tropa ko na sa sambayanan. Ano ba yung mga Tulad kaklase mo, sa ha? himpapawid ng Hotdog? serbisyo publiko. Kailangan lang sa freezer? Radyo Nanay naman, eh. ang boses 25 ng lang. Pangulo. Sa Sapat Mega na. Manila Set ang aircon 738. to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Philippine Standard Time, 1:00. Kunting tiis na lang, darling. Hindi mo mga dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan lang sa freezer? Nanay naman, 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Puro himang raw haeste. 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 Usang nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades at mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Puro himang raw haeste. Puro himang raw haeste. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot ang ginbubuhat kauswagan ang mulubyo. Puro himang raw haeste. Yan na aanhian yung mga kasugbong sa Philippine Information Agency. Yes, good afternoon. Ano maupay nga kolop ha aton katanan? Tikang ha Philippine Information Agency. Makakaupod kami niyo yan na nga kolop.
para paghuruhimang rawan ang mga maupay nga balita, mga programa ngan serbisyohan gobyerno nga ginpapatuman dinhi ha Eastern Visayas labi na ha Eastern Samar. Hangaran ni Director General Catherine Chloe De Castro han Philippine Information Agency. Sir Rayan Arinto ang Regional Head han PIA Eastern Visayas. Ngan Sir Samuel Candido, Nifusen Manager han PIA Eastern Samar. Inihivi Tolentino Gumban nga iyo makakahimang raw yan ang akulop ha horuhimang raw ha este. Ang radio program han PIA Eastern Samar Information Center. Of course, this was made possible through the support of our partner in information dissemination, Hailaromhan Presidential Communications Office, an aton sister agency, and DYS Radio Pilipinas Borongan, under the leadership of the station manager, Ate Ruth Abunda. Syempre nawara kita dinhi kun waran aton dinhi ha tech booth Thank you so much for the technical assistance Engineer Mark Gagwa and of course kan Chief Tech Joey ha transmitter. Nga salamat po. Aside nga na nahibabatian kami niyo ha radio, ito yung mga radio, ito yung mga house. Nakastream din live sa Facebook pages han Radio Pilipinas Borongan ngan PIA Eastern Samar ini nga aton programa horuhimang raw ha este. So yes, like, follow, and be updated with the current news and information tikang din na probinsya Eastern Samar by following our Facebook pages and Radio Pilipinas Borongan ngan and PIA Eastern Samar Facebook pages, and of course ang iba pa nga mga provincial pages han PIA as well as an amon PIA regional page. An aton oras, 16 minuto ang nakalabay, hit 1:00 hit kulo. Okay, nga dila na kita iton updates, iton pagtaga kuryente. So, may da ba power interruption? Yes, may da po. So, hit June 20, 2026, Sabado nga adlaw, Hunyo 20 ha. From 8 a.m. to 12 p.m. magkakamay-adahin pagparong Barangay Banuyo ngan Barangay San Gregorio ha syudad hiton Borongan. This is of course from 8 to 12 p.m. So, hitaga lain ha. Magkakamay-adahin vegetation line clearing dinhi mga affected areas which is Barangay Banuyo and Barangay San Gregorio ha syudad ton Borongan. So 8 to 12 p.m. Sabado nga adlaw June 20, affected areas Barangay Banuyo ngan Barangay San Gregorio, Borongan City. Yeah, so may daliwat schedule power interruption same day, June 20, 2026, Sabado nga adlaw, 6 a.m. to 7 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. So, ang affected areas, ang syudad iton Borongan, Taft, Balangiga, and Kinapundam Substation. So, this is for the whole province of Eastern Samar na kaya nga tanan na substation affected hini. So, magkakamay-adahin preventive and corrective maintenance activities of equipment and sanitary
Clarita 69 kV transmission line. Pero don't worry, kasi kuan line niya approximately 30 minutes. 30 minutos lang from 6 a.m. to 7 a.m. ngan 5 p.m. to 6 p.m. So, di rin mag-iiha, siguro mga nakaturog pa nga nita ni pa pag 6 a.m. and 7 between 6 a.m. to 7 a.m. So, again, magkakamay-adahin sa power interruption, pagparong hiton June 20, 2026, buwas nga adlaw, Sabado, habugos nga probinsyahan Eastern Samar. Pag taga-tubig naman, so far, waray kita kinita nga post ha, Borongan Water District, iton schedule nga interruption iton pag taga-tubig. So, asyala iton update nira nga may mga baraydan pa, para hiton bulan hit Mayo, magbayad na kita kay may mga disconnection notices na. So, ira policy yan na diri nga nakakabayad iton 1 month nga water bill puputulan na. So, yes, let's be updated ito natin payment. Pwede ba bumayad through GCash, just visit the Facebook page of the Borongan Water District para maging updated kita kung paano magbayad through GCash. Pag taga-Pasi Orda naman, peace and order situation din ng probinsyahan Eastern Samar, generally peaceful, So, syempre, damo nga salamat iton mga uniformed personnel, mga uniformed men, for keeping the peace and order here in the province, naton mga army, mga police, mga BFP, BJMP, and all, nga mga PCG, maritime police, and nga tanan nga mga uniformed personnel, damo nga salamat for keeping the peace and order dinhi ha probinsyahan Eastern Samar. Okay, so weather update naman kita para syudad ng Borongan. Sumala pag-asa padayon nga maabat an mapaso. Nga panahon din na probinsya Eastern Samar. So ang temperatura from 25 to 33 degrees Celsius. Though magiging partly cloudy, naton kalangitan kay may dakit ginbabantayan nga low pressure area outside the Philippine area of responsibilities. So nakakaabat kita danay hit isolated rain showers labi na hiton kulop or gabi. So it's because of the low pressure area hagawas pa hiton Philippine area of responsibility. Okay, so pagkaya na din na syudad ng Borongan, mapaso kanina nagbitbit talaga kin payong naglakad papunta dito station kay yes gipaso pa. So ginpapahinumduman ang publiko nga mag-inom hin tubig base malikyan and dehydration ngan limitahan ang pagstay under the sun so labi na tikang alas 10 nga dahit alas 3 iton kulop. So para naman iton mabiyahe o may mga aktibidad hagawas, mas maupay nga magsuot magaan ngan mas komportable nga panapton ngan mga bado ngan of course magdarahin payong o raincoat kasi nga as I mentioned earlier according to the forecast of Pag-asa magkamaadahin isolated rain shower hiton kulop ngan gabi. So kung magawas pagdaralahin payong o raincoat especially iton aton mga motorcycle drivers. Ngan of course padayon la naton nga bantayan ang mga weather advisories tikang Pag-asa para hiton new updates, new information about our weather dinhi syudad iton Borongan, probinsya Eastern Samar nga of course aton nasod Pilipinas.
Okay, enough with the updates. Kadi na kita hiton aton mga headlines, mga balita, mga impormasyon nga nahikay han Team PIA Eastern Samar yan na nga simana para yan ang adlaw June 19, 2026. Para ito naton mga headlines, Borongan City nagsalin orog han ika 128th Independence Day. Sapaw Road Project habung to hiton giwan ginlalauman nga makahatag hinhapsay nga transportasyon haira relocation site. Eastern Samar padayon ang kampanya para makabuot ang 1% blood donation target ngan blood sufficiency ha probinsya. Eastern Samar LGUs kompleto nga nakapasar ha 2025 Good Financial Housekeeping han DILG. Transport sector na Borongan nakakarawat hin fuel subsidy. Ngan kapasidadhan mga lokal nga opisyal Eastern Samar papakusgon pinaagihan specialized short courses. So nga dila nakita hiton aton siyahan nga balita, Borongan City nagsalin orog han ika 128 Independence Day. Adi an akon balita. Nagsalin orog han ika 128 Independence Day han nasod ang syudadhan Borongan pinaagihin flag raising ceremony pagbutangin mga bukad ha monumento ni Dr. Jose Rizal ng 21 gun salute di dahan ika 12 han Hunyo ha Borongan City Plaza. Haiya mensahe ginpabugatan ni Mayor Jose Ivan Dayan Agda nga ang tinuod nga independence amo ang paghatag hin kamurayawan ngan may dignidad nga kinabuhi para hangatanan. Iya gihapon ginsiring nga an matinuoron nga pagserbisyo ha katawhan amo ang moderno nga pormahan pagkamakabayan. Naghatag liwatin mensahe Provincial Board Member Byron Suyot ngan Police Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil mahitungod han importansya han pagpreserbar han nasyonal nga panurundon nga pagmintinar han kamurayawan. Samtang ginpahinomdom ni City Administrator Attorney Romeo Alexis Devora nga ang mga programahan lokal nga gobyerno o edukasyon, agrikultura, nga social service nagpapadayon han panurundon nga iginbilin han mga bayani. Tinambungan ang selebrasyon han mga representante tika nga Philippine Army, PNP, BFP, PJMP, PCG, mga ahensyahan gobyerno, pribado nga sektor, ngan mga organisasyon sugad ang Knights of Columbus, Boy Scouts of the Philippines, ngan East Gate Lodge 232. Para PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, nagbabalita. Nga di naman kita hiton South, Sapaw Road Project habung to hiton giwan, ginlalauman nga makahatag hinhapsay nga transportasyon haira relocation site. Adi anakon balita. Padayon ang pagpauswagan gobyerno probinsyal han mga kalsada ha mga barangay base mas mapahapsay ang transportasyon ngan mas maabat ang serbisyo publiko labi na ha mga hagrayo ang kabarangayan ha probinsya. Usahan mga proyekto nga igpapatuman yan na amo ang road concreting project ha barangay Sapaw habung tuhiton giwan pinaagihan suportahan administrasyon ni Governor Ralph Vincent R.V. Vardone. Agud masulbar ang maihan nga problema hadalan pakadto sa St. Genevieve Housing Project. Ang proyekto nga may kahilaba nga sobra 230 metros direkta nga makakabulig ha mga pamilya nga naokoy ha relocation site. Sumala mga residente damo na nahitabo nga mga aksidente ha lugar tungod ang maraot nga kahimtang handalan labi na kung nag-uuran ngan masirom. Pinagyan bago nga sementado nga kalsada mas magiging masayon ang pagbiyahe mga residente upod ang transportasyon han mga estudyante, trabahador ngan mga emergency services. Personal nga inspeksyon ni Governor Vardone kaupod ang mga provincial engineers
ang proyekto base masiguro ang dekalidad nga implementasyon hini. Kaupod luwat hira Board Member Attorney PJ Verdoneng and BM Paul Gonzales nga padayon nga nagsusuporta han mga infrastructure projects habung tuhiton giwan. Dako ang pasasalamat han mga residente tungod kay ang proyekto dili la para mas maupay nga dalan kundi para liwat mas komportable nga panginabuhi para han ira mga pamilya. Para PIA Eastern Samar, Vito Lintiro Kumban, nagbabalita. Samtang Eastern Samar padayon ang kampanya para makabuot ang 1% blood donation target ngan blood sufficiency ha probinsya. Dugang impormasyon adi anakon balita. Kinpapakusog ang Provincial Blood Council han Eastern Samar nira kampanya kapag siguro hinasupisyente nga dugo pinaagi weekly bloodletting activities yan nga bulan hin Hulyo samtang ginmimila kabutan probinsya ang nasyonal nga target nga 1% han ira populasyon. Hagin buhat nga Provincial Blood Council meeting han Hunyo 17 ginsumat ni Provincial Blood Program Coordinator Eileen Guevara nga tulula nga mga bungto hanartet siya ipapad ngan maslog ang nakaabot han 1% blood donor target hasyahan nga semester han 2026 pinagyan padayon nga blood donation campaigns kan bloodletting activities han ira mga bungto. Ginpahibaro gihapon nga 2025 nakakuha lang probinsya hin 0.82% nga donor target pase sa total nga populasyon nga 487,975 nga nagpapakita han panginahanglan nga mas parigonon pa ang recruitment nga retention ng mga blood donors. Si Dr. Jessica Sabalberino, Chief ng Eastern Samar Provincial Hospital, nga presidente ng Provincial Blood Council, nagaghat ng mga LGU, ng partner agencies nga magdoble han paningkamot base maabot ang 1% target ngan masiguro ang igo ngan luwas nga supply ng dugo para ang mga pasyente sa probinsya. Ginisigutan liwat ha meeting ang proposed executive order nga mag-update ang composition ng PBC nga masunod nga mga bloodletting activities nga nan-eleksyon ng bago nga mga opisyales. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Ang aton oras, 30 minutos sa nakalabay, ito na launa iton kalop, mabalik kita unina, tugang mga balita, kauman hin pipira nga pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami, nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway.
para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mo pa nga kulo, pinila nga ha, hivi Tolentino Gumban, para iton aton programa, Huroy Mang Raw HST and radio program, han PIA Eastern Samar. Balik kita, no, iton aton mga news, Eastern Samar LGUs, kompleto nga nakapasar ha 2025 Good Financial Housekeeping han DILG. Duga nga impormasyon, adi anakon balita. Ginanunsyo ang Department of Interior and Local Government Region 8 nga Eastern Samar nakakuha ang 100% nga compliance sa calendar year 2025 Good Financial Housekeeping o GFH recognition kundiin kompleto nga nakapasaran 22 nga mga bungtong nga ng syudadhan Borongan. Igin papakita hini nga rekognasyon ang kusog nga dedikasyon ng probinsya ha transparency, accountability ngan maupay nga pamalaod ha panalapi nga nagpapakita ni padayon nga paningkamot ha maupay nga pangobyernuhan. Habugos kay Eastern Visayas naka-record luwati na taas nga passing rate nga 98.7%, kundi 147 tika nga 149 nga local government units ang nakapasar ha GFH assessment. Ini mas hitaas kumpara ha 134 nga nakapasar ha 2024. Ang 2025 nga lista nag-uupo din 6 nga mga probinsya, 7 nga mga syudad, nga 134 nga mga bungto. Ang kompleto nga compliance sa Eastern Samar, nag-uupod han provincial government, syudad ng Borongan, nga han 22 nga bungto han Arteche, Balangiga, Balangkayan, Canavid, Dolores, Genmac, Perlos, Giwan, Hernani, Papad, Lawaan, Llorente, Maslog, Maydulong, Mercedes, Oras, Kinapundan, Salcedo, San Julian, San Policarpo, Sulat, ngan Taft. Ang GFH o sa instrumento han DILG ha pagsukol han fiscal transparency ng legality. Para makapasar kinahanglan makakuha ang LGU hinan modified o qualified nga commission and audit o COA opinion ngan kompleto nga pagsunod ha full disclosure policy pinaagihan husto nga pagpost han mga budget documents ha pampubliko ngan online nga mga plataporma. Pinaagi hindi nga mga kalampusan gipapakita ni Eastern Samar nga nira lokal nga pangobyerno padayon nga nagtitipikan pondohan katawhan nga sigurado nga inigin gagamit para inklusibo nga pag-uswag ha mga komunidad sa probinsya. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Samtang transport sector ha Borongan City nakakarawat hin fuel subsidy. Dugang nga impormasyon adi anakon balita. Halos sa kayokot nga tricycle drivers, operators, and pumpot operators sa syudad ng Borongan ang nakakarawat hin ayuda para ha gasolina tika nga gobyerno syudad ng Borongan kumubuli nga transport sector nga napektuhan at padayon kapag sakan presyohan krudo. Ang localized fuel subsidy program ang syudad ng Borongan nakabenepisyo ha 953 nga rehistrado nga tricycle drivers, operators nga pump boat operators nga nakakompletohan municipal registration requirements. Ang distribusyon ng fuel vouchers ginbuhat sa duwa nga batch tika Hunyo 12 tub 13 nga Hunyo 15 tub 16 ha City Hall lobby.
Kada kwalipikado nga benepisyaryo nakakarawat hinduha nga fuel coupons nga may kantidad nga 200 pesos nga magagamit laha mga akreditado nga gasolinahan sa syudad. Sumala kang Joseph Capada, Presidente ng Borongan City Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association, may 5 nga akreditado nga gasolinahan tiin mahimo i-redeem ang mga coupons. Ininahimumuta nga mga barangay Kabong, Balod, Kampisaw, Songkong, and Bato. Ang programa ginpatuman na Ilaroman City Ordinance No. 3130 of 2026 on Integrated Community Gasoline Fuels Assistance Act na ginapurbahan han sa guniang panunsod han Abril hini nga tuig. Ginpahayag ni Councilor Ian Irvin Galo, Chairperson and Committee on Transportation, ngan author han ordinansa nga ang programa gintuyo para mabuligan ang mga driver nga operators nga amo ang asahan mga sektor nga duro nga naapektuhanan pagsakan presyohan krudo. Nagalokar naman ang City Government of Borongan in inisyal nga pondo nga 10 million pesos para masiguron padayon nga implementasyon ng fuel assistance programa sulod din 13 kasimana. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo ng programa tungod na nahatag nga bulig nga makakabulig pagpagaan ng ira daw nga gasto nga makakahatag hinduga nga kapasidad para matustusan ang iba nga panginahanglan ng ira pamilya. Ang localized fuel subsidy program bahin ng padayon nga paningkamot ang syudad ng Borongan hapag suporta transport sector ngan pagparigon ng ekonomihan komunidad haluyon padayon nga pagsakan presyohan krudo. Para PIA Eastern Summer, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Samtang kapasidad han mga lokal nga opisyal ha Eastern Samar papakusgon pinaagi han specialized short courses. Padayon nga ginpapakusog ang kapasidad han mga lokal nga opisyal ha Eastern Samar katapos ipresentar ang sa nga pag-aram ngan makakarawat hinihin mga solusyon tika nga magkadurodilain nga hensya ang gobyerno durante han ikaduha ang second quarter meeting han Eastern Samar Sub-Local Governance Resource Center Multi-Stakeholder Advisory Council o MSAC kakulop nga adlaw Hunyo 18 nga ginpangunahan ng Department of the Interior and Local Government. An study nga ginbuhatan grupohan mga researchers sa Eastern Samar State University nga ginpangunahan ni Ma'am Teresita Quillo hapag ipagbuligayan DILG amo ang magiging basihan han pagplano han curriculum para han capacity development program han mga local nga leaders. Ginpakitahan resultahan pag-aram nga ang digital literacy nga ICT skills amo ang nanguna nga mga larang nga kinahanglan mapauswag han mga opisyal. Ginsundan ini han financial ngan budget management, leadership and governance, community engagement, kan policy development. Hailaro man proposal an isu ang magdudumarahan mga short courses nga may minimum nga 3 ka bulan. Ang target nga mga partisipante amo ang mga mayor, vice mayor, mga miyembrohan sang guniang panlalawigan ngan sang guniang bayan, mga kapitanan barangay ngan mga miyembrohan sang guniang barangay. Posible liwat nga maapil ang mga planning and budget officers. Ginkomendar ni DILG Sub-LGRC Focal Officer Jerry Enriquez ang inisyatiba hanesu nga nagsiring nga magiging importante nga instrumento ang study hapagiyahan mga capacity development interventions para mga lokal nga opisyal. Samtang ginsaysay ni MSAC Program Manager ng Alternate Focal Officer Ms. Raquel Braun nga importante ang partisipasyon han mga national nga ahensyahan gobyerno nga magahatag hin mga suhestyon nga technical nga suporta para mapauswag pa ang mga kurso. Ginsabi paliwat ni Braun nga aadto pa hiton initial nga phase ang proyekto, preliminary stage ngan pag-aadman pahin maupay han DILG ngan ESSU. Upod an Commission on Higher Education at CHED antes ini ipatuman. Kung maaprubahan ginlalauman nga ang programa maghahatag hinpadayon nga edukasyon nga magpapakusog han kalidad han panliderato ngan serbisyo publiko habugos nga probinsya han Eastern Samar.
Yes, so amo adtoan mga balita nga nahikayan Team PIA Eastern Samar. An MSAC meeting kakalaplaat multi-stakeholder advisory council meeting. Upayat actually nga meeting so ginkuhaan kami ang mga national government agencies hin mga suggestions or kung ano yung mga subject matter expertise nga pwede mas-share ng mga national government agencies para hini nga short course program. Although may tanay training an DLG for new elected officers, parang nayo training para iton mga bag-o nga mga elected leaders mamaupay lagap ini nga short course program kay minimum of 3 months to so they will get a diploma once pasa sila sa kurso na tayo matapos nila of course yung kurso na to. Unlike hiton mga neo trainings lang usually mga certificates lang and it only last 3, 4, 5 days So yes, maupay nga initiative and maupay talaga magaling yung mga taga-ESO ang aton think tank han province of course para hini nga initiative. So nakikita dito through self-assessment kung ang mga kulang yung mga kailangan na trainings na capacity building ng skills ng mga local leaders gusto nila ma-enhance for themselves. So, though 1,900 plus lahat ang aton mga respondents, respondent ng ESU, okay na kay it's 30% of the population hiton mga local leaders din provincial Eastern Samar. So like to reiterate bulig ini ang mga barangay captains, mga pati yung mga nila mga sangguniang barangay, sangguniang panalawigan, syempre pati yung mga LGUs probinsya han Eastern Samar. Di naman kita hiton update tikang Borongan City so yan agin si celebrar han Borongan City an ika-19 nga anibersaryo han pagkasyudad han Borongan. So buwas nga adlaw June 20 magkakamay-ada hin serbisyo para han katawan. So libre nga mga services nga igahatag han local city government of Borongan in celebration of their 19th charter 19th anniversary and ina charter day. So this is in a first come and first serve basis so yung mga services na makukuha natin tomorrow. So June 20 magkakamiadahin free legal aid has City Plaza. So this is from 8 to 5 PM nga mga serbisyo. Magkakamiada liwathin livelihood skills training for candle making. Magkakamiadahin processing and submission of IDs for applicants kanan PWD, solo parents, kan senior citizens an irain nga mga social services yung may mga monetary allowances so pwede mag-process didtohan yung mga application. May daliwat free haircut, free massage, free manicure and pedicure, free chest x-ray, operation tuli, free consultation, free medicines, laboratory services, health education, dental services, free registration of birth, distribution or awarding of security paper to beneficiaries under BRAP. At the same time, ibubuhat an information education campaign ng Philippine Eagle Foundation. Actually, kahapon na nag-open. So, i-continue until June 20. Magkakamiada liwatin distribution of inputs, mobile soil testing, method demonstration on plant propagation. So, yes, damo ang mga serbisyo nga igahatag Han City Government of Borongan tomorrow, June 20, Saturday, in celebration of the 19th Charter Day anniversary of the City of Borongan.
Again, first time, first serve basis ini ha. So from 8 a.m. to 5 p.m. ang mga serbisyo nga igahatag haaton han City Government of Borongan. At the same time, yan na may dagihap agri-trade fair hamurawon hate lang. So, mga fresh vegetables, tikang hitaton mga parag-uma, mga farmers, iba galing pa sa San Mateo, Pinanagan, So, you can visit also the agri-trade fair dida hamurawon. May dito kami nakitaan, nipa, vinegar. So, vinegar from nipa tree pala. Okay, so katula kita kung karuyag ta mag-availhin fresh and affordable vegetables sa hamurawon hati lang. So tubtubla at hiraya na nga adlaw pero may the possibility nga mag-extend pa tomorrow depende hito na needs pero tomorrow kasi rin tabo. So yes, visit tala iton aton agri-trade fair di hamurawon hati lang. Ngan also happening now and Laray, Borongan City Charter Anniversary Trade Fair di J&F Mall. So nag-open in June 18 ngan will be open until June 22. Okay, so mga pagkaon mga high quality local treats and trinkets mga produkto mga Boronganon so pinangunahan ini City Cooperatives and Development Office. So kadto kita dito Laray, Borongan City Charter Anniversary Trade Fair nga. May mga dito mga products. May ako kinita sa lukara nga naka-vacuum seal. So kung kailangan natin magdala ng salukara Manila or even abroad, pwede na. Kay may nakita vacuum sealed nga salukara or rice cakes. May liwat dito mga cassava chips, calamansi concentrate, bebe crackers. Wow, bebe crackers. And among others, So, bisita lang kita ngadto J&F Mall sa yata to, sa ground floor. Yeah, sa ground floor. And buy our products of the Boronganon support local. Mga damo pa nga mga produkto dito, bisitahon tala. May dangan mga parang mga buriin. Yeah. Tapos syempre yung chocolate, local chocolate. Borongan City. May mga atsara, yung chocolate ni Miss Cacao, available liwat dito, tableya, mga crochet products, mga mugs, mga souvenirs, shirts, among others. So yes, bisita kita ngadto ground floor J&F Mall na Borongan City and support local. Another big news coming from the province of Eastern Samar, nag-open na ang ESSU, ang Eastern Samar State University, hiton ira Doctor of Medicine program. So iton mga aspiring doctors din probinsya ng Eastern Samar, hindi rin na kailangan kung gumikan din na itong probinsya, kung madto Tacloban or even in Manila, to pursue medical degree kasi may ada na Doctor of Medicine program nga gino-offer ang Eastern Samar State University Borongan Campus. So inin kahuman approval han Commission on Higher Education for ESSU to
offer its Doctor of Medicine program starting academic year 2026 to 2027. So ginaprubahan ini pinaagihan CHED Commission and Bank han June 17, 2026. So, sabi ni Sir Dr. Vicente Agda, ang ESSU Vice President for Academic Affairs, nasaring hiyang hingyap ko noon nga natuman na. So, it is considered a breakthrough, a dream come true for the entire province of Eastern Samar. Saring ni Dr. Agda, ang university is now accepting applicant for the inaugural batch of students. Okay, so itong mga interesado mag-apply, bisitahon tala ang Office of the Vice President for Academic Affairs para itong assessment of your documents and initial interview. So ano ang mga requirements? Kailangan may ka National Medical Admission Test or NMAT score of at least the 40th percentile, submit your transcript of records, and undergo the university's interview and assessment process. May dati ang mga requirements posted na han Eastern Samar State University Facebook page. So para ito yung kadugangan ng impormasyon kay medyo dorodamo iton requirements, bisitahon talan ira page and to prepare iton mga requirements kung karuyag ta mag-enroll ha Doctor of Medicine program ha ESSU. Okay, so actually kami adahiran mga benchmarking para ma-ensure nga di kalidad ang program. Kinatuhira ha Bicol University, UP School of Health Sciences in Palo, Bohol Island State University, among others nga nasiring ni Dr. Agda nga kumpleto na ang necessary requirements para han programa, including yung appointment han college dean, department chair, and medical doctors who will serve as faculty members dito para ha Doctor of Medicine program. Ngan syempre pinasalamatan ni Dr. Agda ang suporta han pipirang mga katawhan, especially nito mga local officials, most especially here, House Minority Leader and 4-Piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan nga nag-author hiton House Bill number 11342 para sa establishment ng Doctor of Medicine program, Eastern Samar 1st District Representative Christopher Sheen Gonzalez, Governor Ralph Vincent Iverdone, and Mayors han Eastern Samar, CHED Regional Director Alhibe, who is also Moranganon, and the OH, of course, through Regional Director Exoperia Sebalberino, nga syempre, ang members han ESSU College of Medicine Technical Working Group, nga siya talaga inira ang nagpursigigod, nga, I think this is 5 years in the making, para matuman ini nga hingyap han Eastern Samar State University para ha probinsya han Eastern Samar. So yes, actually ANISU is among the 5 state universities and colleges nationwide nga nakatanggap hini nga CHED approval to offer the Doctor of Medicine program. Yan ang school year 2026 to 2027. So, lilimain ang gintagan han CHED hin approval. ISU, syempre, una, Visayas State University and the University of Eastern Philippines in Eastern Visayas. So, tutulo for Eastern Visayas for Region 8. Ang ISU, VSU ngan UEP. Ngan syempre ang Benguet State University ha Cordillera Administrative Region, Cotabato State University ha Region 12. Okay, so maupay actually this is in support hiton directive hanaton President Ferdinand Marcos Jr. ngay address and shortage and kakulangan han physicians ha Pilipinas.
Okay, so anaton dinhi ka sa Pilipinas 7.92 doctors for every 10,000 population. So dapat ang standard according to the World Health Organizations, ang minimum ratio dapat is 10 doctors per 10,000 people. So aton 7.92 lang. So in response to that, the Philippine government through CHED, opened the mga medical schools para damoan mag-enroll nga mga doctor, mga aspiring doctors, and of course, so that the Philippines can produce more doctors, more Filipino doctors who will work here in the province. So again, congratulations, Eastern Samar State University. Okay, dugang pa nga impormasyon about Doctor of Medicine program kay damo gud na pakiana may kita more information tikang Sir Deo Bartolome Binicart, isang miyembrohan SSU College of Medicine Technical Working Group. So nagtikang nahan kakilap actually June 18 ang pagkarawatan mga aplikasyon para hiton Pioneer Batch Doctor of Medicine program. So ang target nga magtikang ang first semester is on August 10, 2026. Dugang pa ni Sir Deo Nicart, ang mga interesado nga aplikante kinahanglan natural-born Filipino citizen nakatangpos in Bachelor of Arts o Bachelor of Science tika nga CHED recognized institution, waray bagsak nga science subjects nga equivalent 8 o sobra pa nga units kan may of course kanina NMAT or National Medical Admission Test score nga diri maubos diri mahabubo hit 40th percentile hasalad duwa ka tuig antes han admission. Kailangan liwat nga waray record hin pag-stop habisan nga medical school of Philippines, waray nahukman nga kaso, waray pending case kan mapirmahan return service agreement nga nag-obligar ha mga magtatapos nga magserbe ha probinsya han Eastern Samar. Okay? So may danira return service agreement nga they will serve here in the province of Eastern Samar. So ang mga application form adto ha Office of the Vice President for Academic Affairs han isu, dadalan yung mga TOR diploma, PSA birth certificate, and official result ito niya, NMAT certificate of good moral character, income tax return han mga kag-anak nga iba pa nga documents nga kinahanglanon. Ngandugang pa ni Sir Deo Nicart may ada mga scholarship opportunities para hiton qualified student. Kay ang Provincial Government of Eastern Samar through Governor R.V. Iverdone maghatag hin scholarship para hit napulo nga medical students. May mga bungto liwat sugadhan may dulong nga may damanira mga scholarship screening. Wow, So dugang paniya maabot haros 50,000 pesos per semester ang tuition para hiton SU College of Medicine, Doctor of Medicine program. So this is lower compared to the other medical schools sa ibang probinsya nga rehiyon dinhi Pilipinas. So yes, moadtuan aton update so far para hini nga big news tikang dinhi ha probinsya han Eastern Samar. Okay? Aton oras alas 2 na hiton kolop, temporaryo lang kami nga magbababayan na kay alas 2 na, time's up. Daw mga salamat again for tuning in to our program para ito naton mga radio listeners and of course nagkakalaw hiton live ngan. By the way, happy 18th birthday hiton akon umangkon didaha Iloilo hi Kyla Reese, happy birthday and thank you so much ito naton mga parag mamati, ito naton mga listeners and viewers. Thank you so much. Next week nga harumang rawa heste ang radio program han PIA Eastern Samar.
Puro himang raw HST. Puro himang raw HST. Usa nga programa ang Philippine Information Agency Eastern Samar Provincial Information Center. Dinhi ipababian ang mga programa, proyekto, aktibidades ng mga serbisyohan gobyerno para han katawan Pilipino, labi na ang mga istihanon. Puro himang raw HST. Puro himang raw HST. Aton mga kahimang raw ang mga tinubyanan han mga opisinahan gobyerno para may pasabot